Mahalin at mapagpala at ating pakinggan ang pagninilay sa Ebanghelyo ng Panginoon dito sa programang Encountering Jesus, the Genuine Shalom. Narito ang inyong mga lingkod, Father Archie C. Griba, OFM, Brother Raul Pascua at Sister Nes Orpiano ng Shalom Catholic Ministry. Isang mapagpala at isang mapagpalayang gabi sa inyong lahat mga kapanalig. Nasaan man po kayong sulok ng daigdig na aabot po tayo over radio. Veritas 846 sa ating live streaming Facebook Live, live and alive. Kasama po natin, syempre, Encountering Jesus, the Genuine Shalom program ng Shalom Catholic Ministry. Narito po ang ating mahal spiritual director, Father Archie C. Griba, OFM. Father, good evening. Good evening sa inyong lahat mga kapanalig. So tama po ang programang inyong napapakinggan Martes ng gabi, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Kasama natin ang ating secretariat, Sister Nes Orpiano. Sister Nes, good evening. Good evening, Brother Raul, at sa lahat ng ating mga kapanalig. Ayan, nako, syempre, kasama din natin sa ating Preachers Ministry si Brother Amigo Amid Palomata. Brother Amid, good evening. Blessed good evening to number 1. Ayan, at syempre, kasama din natin yung ating mga tropang Pet Malu ni Bro. Nandito Sister Angelica. Sister Angelica. Good evening po mga kapanalig. Ayun. Sa ating FB Cam, nandiyan si Sister Teresa, si Tropang Jera. Sa ating PA, nakikita ko rin si Ate Daisy. Meron siya kasamang alaga at yung nagbabalik, nakita natin, natanaw natin si Ate Sheena at saka yung dalawang alaga din dyan, no? Sa loob ng ating technical booth. Okay? So tayo ho ay magpapatuloy sa pambungad, panalangin sa pangunguna po ni Sister Nes. Tayo po ay mag-pray. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po minsan pa sa gabing ito. Kasama po ang aming mga kapanalig na nasa iba't ibang lugar, Lord. Salamat po, Panginoon. Samahan niyo po kami. Bigyan mo po kami ng kaalaman upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. At wala po kaming ibang dalangin kundi kami po ay manatiling tapat sa iyong mga salita. Salamat po aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Isang oras na pagsasahimpapawid, kinapapalooban po ito ng pagtanggap namin sa ating sa inyong mga prayer requests and prayer intentions. Kung meron po kayong nais maipanalangin, kayo po ay aming ipapanalangin bago matapos ang programang ito. I-text nyo lamang po sa ating Veritas text line 0918-837-4827. That's 0918-837-4827. Sabi ni Ate Daisy, si Monica, Army, si Kathleen at JD ang kasama natin ngayon. Siyempre, yung kanilang muse na si Ate Sheena. Ayan. So, nandito ho Sister Nes para batiin kayo ng yung mga nagdaos ng anniversary and mga activities and announcements, Sister Nes, para sa ating... Praise God, mga kapanalig. Patuloy po namin kayong inaanyayahan tuwing araw po ng Tuesday. Okay. Nandito po tayo sa Radio Veritas. 7 to 8 na po tayo. Huwag po tayong makakalimot. At inaasahan po namin kayo, nakasama po namin kayo, nasaan man kayong lugar. Alam po namin, umaga man dyan, tanghali, gabi, hating gabi. Ang mahalaga po ay magkakasama po tayong nabubusog ng salita ng Diyos. Right. At ganun din po, every Saturday, nasa Quezon City Circle po tayo. Yes. Nag-i-start po dyan ang gawain natin ng 2 o'clock para po sa pag-aaral ng mga manggagawa ng Shalom. At 4 o'clock po, nag-i-start na po yung programa natin. Dyan po tayo sa Planas Garden. Kung wala po tayo sa Planas Garden, ay nandyan po tayo sa People's Hall, sa loob po ng Quezon Memorial Circle. Yes. At ang mass po ni Father Archie ay 6 o'clock. Anticipated mass na po yan. At ganun din po ang atin pong every Wednesday na gawain sa araw ng bukas. Siyempre yung ating School of the Holy Spirit, ito po yung pangatlong araw na natin. Pag-aaral, ito po ay open po para sa lahat. Pwede po kayo mag-sit-in. Yes. Wala pong babayaran. Right. At tayo po ay alas 2 po, nandyan na po tayo sa atin pong punong tanggapan sa 646 Quezon Avenue Perlas Building sa 2nd floor po. 2 o'clock po ito, kasama na po dyan yung Mass ni Father Archie, hanggang 8 o'clock po tayo, nandyan po tayo sa Fellowship Center natin. At magdaraos po ng mga anniversaries ang ating mga
mga chapters at nauna na nga po ang nung 28 po ang atin pong Lagro chapter. Salamat po sa inyo. At Wow. salamat sa mga paplake ng mga salamat po sa inyo mga pagkilala sa pagpapagal ng aming mga kapatiran doon. Salamat po sa Lagro chapter natin at congratulations po sa inyo. At sa darating po na August 4, mayroon po tayong mas dyan sa firm, dyan po sa Burgos. At ganun din po sa August 18, magdaraos din po ng anniversary ang atin pong chapter sa Holy Spirit. Anniversary din po ito. August 19 po, San Ildefonso. Diyan naman po tayo sa Makati. At August 25, yung concert po ng youth, anniversary po natin ng Young Mobilizer. Nandyan po tayo sa amphitheater. Mag-start po ito ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Mamaya po, i-announce po sa inyo ng ating mga Pete Malo. Okay po, para po din sa karagdagang announcement para po sa kanilang malaking event. At September 1 po, nasa Cebu po si Father Archie. Ayan po, mga taga Cebu. Ngayong gabi. Opo, at ito po ay free admission. Sponsor po ito ng Friends of Divine Mercy. Diyan po gagawin sa Cebu Port Authority Sports Complex. Opo, dyan po sa Sergio Ismeña Boulevard, Cebu City. Mag-start po ito ng 10 o'clock hanggang 4 p.m. Free admission po ito. Naanyayahan po namin kayo. At syempre, Brother Raul, ang ating CLSS sa darating na September 29, dyan po sa ating Prayer Mountain. Yan po yung ating mga announcement at para po dun sa mga kapatiran na nais pong makibahagi sa atin pong ministry, lalo na po dito sa Radio Ministry. Ano man po kung kayo po ay napagpapala ng programang ito at naway pagpalain din niyo po ang ministry ng financial support at prayer support sa lahat po ng ating kailangan. At syempre pinakauna po ang panalangin po at tayo po ay nag-aanyaya po kami kung sino po ang gustong makibahagi sa pamamagitan ng financial na tulong. Ang ating pong bank account ay sa PNB. PNB current account po ito. Ang account number po ay 105-6700-013 ay 12237. Ulitin ko po, 105-670 tapos 237 current account po ito. May SWIFT code po tayo. Ito po ay lahat po capital letter PNB MP HMM. Ayan po, kasi hanapin po niya yan sa inyo ng bangko kung magpapasok po kayo ng account. Kung kailangan po ninyo ng official receipt, ipadala nyo po sa amin yung inyo pong deposit slip para mabigyan po namin kayo ng official receipt. Salamat po. It's a very wise investment indeed to the Amen. kingdom of God, no? Amen. Yes. So again, for your prayer requests and prayer intentions, pwede niyo pong itawag o i-text sa atin yung inyong mga prayer requests and prayer intentions sa 0918-837-4827. That's 0918-837-4827. At binabati natin syempre yung ating mga loyal and faithful listeners Yes. sa radyo at sa live streaming. Binabati talaga. natin sila Nanay Yuning Vargas dyan sa Kamuning, nakikinig daw po sila Amen. ngayon. Nanay At Yuning, dyan kila magaling na Manang kayo. Pinagaling ka na. Lumeng at saka kay Manang Tessie dyan sa Jeronimo, nakikinig sila yung Lagro chapter, Praise nakikinig God. yung Baguio chapter. Ayan, nakikinig, bumaba, kumakaway-kaway daw sila ngayon. Praise God. Sila Nanay dyan sa Kamiling, Tarlac, sila Manang Corin, so lahat ho kayo na nakikinig. Praise International din, Yes, Saaman syempre, po kayong Sa London. Ayan. US, ayan. US at sa iba sa pang Israel, New York City. opo, Yes. sa New York Israel. City, Ayan. at lahat po Also, sila nakatutok. Shirley Kahayong. Praise So, God. sa hindi na po pagtatagal, tunghayan na po natin ang Ebanghelyo at babasahin po sa atin ni Brother Amid yung ating pong gospel for today. Brother Amid. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ayon sa sulat ni San Mateo. Kahulugan ng talinghaga ng mga damo sa triguhan. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi.
Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos, ang mabuting binhi. At ang mga taong pinaghaharian ng Diablo, ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang nangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinagharian ng lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. At ihahagis sa magniningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoon Panginoon Kristo. Kristo. Okay, so magbibigay ba tayo ng daan, Ate Sheena, for our short break? Wala. Sige, tuloy-tuloy daw tayo, Father. Ay, very good. Oo, nagsaysay ang Panginoon ng isang talinhaga Amen. tungkol sa mabuting binhi at dito sa mga mapanirang damo. At dito, sinasabi po rito, nung makauwi na yung mga tao, sinamantala ng mga alagad, para pang hindi nakikinig yung mga alagad sa klase ng Panginoon. Kaya sinabi ng mga alagad, ipaliwanag nga po ninyo, kung anong ibig sabihin nito. So, hayagan naman ang Panginoon na kanyang ipanaliwanag na sabi niya, ang nagkakasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao. Siyempre, ang Panginoong Jesus ito. Right. And He is the Lord of the harvest. Kaya nga sabi niya, ang mabuting binhi, nagsahasik nito ay ang anak ng tao. And the field is the world. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay yung mga taong kabilang sa pinaghaharian ng Diyos. At Praise ang God. mga mapanirang damo naman ay yung mga kabilang sa masasama. So, dalawang panig ito. At sinasabi po sa atin dito na differentiate itong dalawang ito sa dalawang klasing tanim. Ito nga yung mabuting binhi at mapanirang damo. Go ahead, Father. Praise Amen. God. Yan, mga kapanalig. Ang tanong po, nasaan tayo doon? Mamili tayo, But I'm very, very sure na yung talagang na umuusok, na talagang with fire, makikinig sa salita ng Diyos, like you, mga kapanalig, talagang nabibilang po doon sa talagang may pagnanais, may pagnanasang makasunod sa ating Panginoon. And I believe, right ahead of time, sasabihin ko na you belong to the righteous. Yes. Kasi may desire. Oo, kasi lahat naman po, sabi nga po ng 3:23 ng Romans, for all have sinned and come short of the glory of God. Ayan po ang classical, sure, given already, Pero salamat sa Diyos, doon po sa dulo, nandito ang ganda-ganda, sabi niya dito, the one having spiritual ears, dito sa osnayim, sa Hebrew po, let him hear. So, ibig sabihin, pag faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, samantalang kayo po yung nakikinig ng mabuti sa salita ng Diyos, pumapasok po ang kapangyarihan sa inyong mga puso, sa inyong mga espiritu. And mag-enjoy ka, the righteousness of God in Christ Jesus. The only thing, ito lang po the only factor, Brother Raul, Yes, Father. upang mapabanal ang isang tao. Kahit po mag-trying hard tayo, tingnan nyo, balikan po natin, Ephesians 2:8 and 9, sabi niya, for by grace are you saved through faith, not by works. Lest any man should boast, it is a freely given gift Yes. from God. Ang ganda nito kasi all we have to do, brother, always to Amen. receive. Opo. Kaya binibilisan ko na nga Doon po sa John chapter 1 verse 12, for as many as receive him, to them he gave the power Yes. to become children of God, meaning righteousness.
Ayan, praise God. Amen. Dito nga, mga kapanalig, katulad sinabi ni Father, Sister Ness, Brother Amid, may leeway pa rito, na binibigay itong talinhagang ito. Sapagkat kung titignan natin sa dulo nito, ando na yung paggagapas. Pag-aani, ika nga. Right. Oo, kaya nga dito ang tanong saan ba tayo papasakop? Saan ba tayo papailalim, 'di ba? Dito ba sa kaharian nitong anak o kaya itong kaharian ng kumbaga masama? Kaya ang sabi rito, lahat daw talagang magsusulit akaharap. Absolutely. Actually, sabi rito, yung daw mga manggagapas, inihalin tulad dito sa mga anghel ng Panginoon. At sila yung magtitipon. Titipunin nila. Either ikaw, sabi nga doon sa description ng Matthew 25, bubukurin nila yung mga kambing At mga tupa. at saka mga tupa. Wow. Sige, go ahead, Sister Ness. Praise God, Brother Raul. Opo. Praise God, napakabuti ni Lord at napakaganda at pinaliwanag na ng ating Panginoon kasi yung chapter 13 nga, yung 24, doon yung pagkatapos na ng Panginoon ng talinhaga, pumasok sila ng bahay, iniwan niya yung marami. Oo. Tapos inexplain ng Panginoon kasi nagtanong ang ating yung mga alagad niya at malinaw na inexplain niya na Opo. tayo dito may dalawang uri, Yes. yung damo at saka trigo. Trigo. Oo, at sabi nga ni Father, saan ba tayo doon? So itong mga trigo, ito Opo. yung mga tumanggap talaga kay Lord, mga Yes. tagasunod ng ating Right. Panginoon, na talagang inihasik ng ating, binigyan ng biyaya ng Panginoon, Yes. o napailalim sa biyaya ng Panginoon, kaya sila po ay mga trigo na. Ito namang mga damo, ito yung mga hinasik ng masama, kasi ang hinasik lang ng Panginoon ay yung mabubuti. Yes. Lahat ng nangyaring mabuti ay galing sa Panginoon. Yes. Yung masama ay galing yun sa Diablo, sapagkat lahat ng alam niyang gawin ay puro kasamaan at likas na sa kanya ang gumawa ng masama. Yes. At ayun nga po, pero dito nga po sa 24 na sa verse 24 hanggang sa mga sumusunod bago yung umano natin, ayaw niyang ipabunot. Sabi niya, Panginoon, bakit ang inihasik mo mabuting binhi? Bakit nung tumubo ay Kasama. May kasama kasamang yung damo? masama. Oo, kasama yung damo. Sabi niya, ano ba to? Gapa sila namin. Sabi niya, ay wag. Wag kasi darating ang baka panahon, oo. Baka mabunot. baka yung mga trigo ay mabubuting, madamay doon sa kasi magkasama yung ugat ng trigo at saka ng damo. Yes. Parang sa atin din, Brother Raul, kaya nga may mga kapatiran nga tayo. Sister Ness, bakit ba hindi pa rin magsipaglayas ng mga naghasik dito sa atin? Sana payapa na tayo. Pero sabi ng Panginoon, wag niyong bubunutin. Kasi parang gusto sabihin na, ikaw din dati damo ka. Ngayon, dahil Sa may trigo kang biyaya, oo. nakatabi. Opo, na-impluwensya ka, naakay ka. Kaya kung tayo po ay trigo, ay wag nating bubunutin yung mga damo sapagkat yan ay ginagawa ng Panginoon para tayo maging matatag, Brother Raul. Amen, amen. At lago tayong umasa at i-impluwensya natin sila. Alalahanin natin na tayo din po noon ay damo. Yung pinag-aralan nga natin last Saturday na sa Titus na dati rin tayo ay makasalanan. Dati rin ay tuwang-tuwa tayo sa mga gawaing masama. Yes. Pero kinahabagan tayo ng Diyos. Right. At mayroong trigo na nag-impluensya sa atin, Brother Raul. Amen. Talagang nag-akay sa atin. Yes. Kaya ang dating damo, naging trigo na. Yung trigo Amen. daw, amigo, Brother Armid, yung trigo daw ay multiplier. Yes, Di ba? yes. Kaya nga sabi doon, hindi dapat tayo nila mahawaan, Opo. kundi tayo yung makahawa Yes, sa kanila. opo, Kasi opo. alam Correct. natin kung kaninong panig tayo. Yes, Di ba? Go yes, ahead, yes. Brother Armid. Amen. Praise God. Alam mo po, kapag uusapan talaga Yes. natin, ang Panginoon, iniwan po niyang karamihan para ipaliwanag talaga doon sa kanyang mga alagad. Yes. Nung maglingkod po tayo sa Panginoon, napakaliwanag po ng kanyang salita Amen. ng lahat ng bagay na ating nararanasan. Ngunit, kapag lumalapit tayo sa ating Panginoon, it is very impossible without damo. Minsan, madadamunyo ka talaga.
Di ba ba? Kasi sapagkat napakabuti ng ating Namuho Panginoon. Nabuho pa. Alam mo po, tayo, totoo po yun, na minsan sasabihin, bakit kaya Lord, magmula na maglingkod ako sa inyo, may damo pong sumabay sa akin. But it is the one who strengthens our faith. Yes. At it is not our problem. This is an assurance coming from the Lord that it is not your problem, yung mga damo na yun, sapagkat ang mga bagay na yun, ihihiwalay talaga tayo. Tayo na mga trigo as a multiplier through the hearing and hearing the word of God. Kapag na-i-apply natin ito, tayo po ay magmumultiply. Amen. Yun. Yes, Father. Yan. So, kita ninyo mga kamanalig, talagang pipiliin natin ang mabuti. But kagaya ng nabanggit ko po kanina, napakahalaga na alam natin yung target. Yes, yes. O kasi hindi tayo magta-trying hard dito pag nakita na natin yung pinaka-basic na dapat angkin natin. Katumbas ng nabanggit ko po kanina, yung righteousness of Yes, God Father. in Christ Jesus. Napakasimple po. Mm-mm. Ngayon, if you reject, Yes. kasama ka ng mga kambing nun, no? Mga damo. If you reject, kasi you have the power to make a choice. Yes. Ulitin ko po mga kapanalig, lahat ng tao ay binigyan ng kapangyarihan upang piliin at gumawa ng yes. pasya sa Amen. buhay. Every one of us. Opo. Walang exempted po doon. We have to decide. Okay, Opo. tapos na po yung work of salvation na ginawa ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo. And yet, even if it is free, kagaya na nabanggit ng nating Ephesians 2:8 and 9, still, magdi-decide ka. Opo. Kagaya ngayon, nariyan po kayo, nakikinig kayo ng mabuti through the live streaming, through the Yes, radio. Talagang may desire ka because faith, again, comes from by hearing and hearing the word of God. Kaya napakahalaga mga kapatid, ito yung seed. Oo, na dapat nating patubuin at mag-grow po sa ating Yes. buhay. And we will have to have a quality time. Yes. Hindi po automatic yun mga kapanalig. I'm sure, ano man po ang may bibigay namin dito sa Amen, Radio Father. Veritas, Opo. yung iyong personal devotion Opo. to read the Word of God na talagang namnamin mo itong Yes. with 8,000 promises. Wow. Look at that. Amen. From the book of Genesis to the book of Revelation, 8,000 promises. Papayagan mo ba na ang angkinin mo lang doon na mag-work out sa'yo para 2 or 3 verses? Guilty din po ako doon kasi gusto ko yung mga paborito ko, no? But, sabi niya, dili-dilihin mo anak ang aking salita Amen. araw at gabi Yes. that you may observe to do according to all. Amen. Joshua chapter 1 verse 8, mga kapanalig. Isulat po ninyo para ma-review po ninyo in Tagalog, in English, or Espanyol, or whatever. That you may observe to do according to all that is written in it. Yes, yes. Hindi lang pipiliin mo Amen, yung gusto Father. mo. Opo. Kung hindi yung buo. And then, we will see, wow, grabe po ang gagawin ng Diyos. Anyway. Kaya katulad ng binhing inihasik, ang sabi rito, Sister Ness, no, Brother Amid, kapanalig, ito yung tayo ay biniyayaan Yes. ng Panginoon. Una, ng kanyang habag, ng kanyang Right. dakilang habag. Pangalawa, yung kanyang pagpapatawad. At ang pangatlo, yung kanyang pag-asa. Kaya nga nagkaroon tayo ng pag-asa. Sabi nga ni Sister Ness, sabi ni Brother Amid, dati tayo yung kahalintulad din ng damo. Pero tayo pinaliwanagan ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Isaiah 1:18, halika kayo, magliwanagan tayo. Kahit kayo maruming-marumi, katulad ng damo. Kaya ko kayong gawing trigo. Ayan, parang ganun yung explanation ng Panginoon. At higit sa lahat, tayo biniyayaan ng kanyang kaligtasan. Sige, Sister Ness. Amen. Praise God. Talaga po. Kaya po tayong Opo. mga tumanggap sa Panginoon ay Yes. ang paghuhusga ay wala sa atin. Ang Amen. Panginoon, ang Amen. inuutos sa atin ng Panginoon, Brother Amid, ay i-influence natin sila. Kaya nga sabi sa Matthew, 'di ba, chapter 8 na tayo ang asin ng sanlibutan Right. at ilaw, na tayo pong mga trigo ay talagang maimpluwensya Yes. natin ang mga damo na maakay natin, magliwanag tayo dahil doon sa biyaya na ating natanggap. Yes. Natanggap natin ang biyaya ng Panginoon, pinatawad niya tayo, inari niya tayong ganap, kaya dapat naman tayo maging mahabag din sa kanila. Amen. Kung tayo may mga kabiyak o may mga member ng family natin o kahit nga
asawa, sabi ng Panginoon nga, sabi nga po ni Pablo ay huwag ninyong iiwanan o hihiwalayan ang inyong asawa. Dahil sa inyo, maliligtas sila, makakakilala sila. Right. Dahil sa liwanag na natanggap mo, ay maliliwanagan din ang iyong kabiyak. Dahil sa iyo, makakakilala din siya sa Panginoon. Amen. So, lagi po nating tatandaan na tayo po ay may kapangyarihan na Yes. binigay ang ating Panginoon. Wonderful. May liwanag, mayroon po tayong kapangyarihan na galing sa Panginoon na ibahagi natin Yes. ang liwanag na ating natanggap. Amen. At Sige po, doon po nakikita natin yung promise ni Lord sa Acts chapter 1 verse 8. Opo. Sabi niya, you shall receive power. Huwag ninyong bibiruin yan, kapanalig, because nananalaytay na Opo. sa iyong katawan, sa iyong spirito, yung this tremendous power Amen. na nabanggit ko na po kanina. John chapter 1 verse 12. Ulitin ko po. Yes. But as many as receive Him, chapter 1 verse 12 ng John. But as many as receive Him, to them He gave the power to Opo. become children of God. Yes. So binigyan ka pala ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Yes. O, kita mo? Oo. So, wag mong babaliwalain yun. Opo. For those who believe in His name. Yun po ang pinaka susi Yes. doon, Amen, Brother Father. Raul. Opo. Oo. You have been given the power. At lagi ko nga pong binabanggit yung 14:12 para hindi natin malimutan. Doon po sa John din. Yes. Sabi niya, I'm telling you the truth, whoever believes in me Opo. will do what I do, right? And even greater things than they shall he do because I go unto my Father. Yes. I-check po ninyo yan. Verbatim. Amen. Tagalog, English, pare-pareho po yan. Amen. At makikita mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon na talagang, ulitin ko po, nasa iyo na. Everything you will ever ask or need is already within you. Oo. So, talagang namnamin po natin yun ng mabuti. I know that isang pasada lang dito, hindi pa makukuha. Minsan, kasi taon din ang binibilang bago ko po nasakyan itong pinagsasabi ko dito ngayon. Amen. So, hindi po ito easy way. But again, naroon po ang salita ng Diyos, the very seed, Yes, Father. na inano ng ating Panginoon. In fact, Jesus is the seed. Jesus is the Word. Yes, yes. The Word made flesh. Sa ating Yes. mga Katoliko, et verbum, et verbum caro factum est. And the Word was made flesh. Yes. O, na Latin nga lang ng konti. Kasi tayo ay nasa veritas veritatis. Nasa truth tayo ng radio. Pero ang ganda-ganda po, mga kapanalig. Opo, Kasi Father. talagang the more you make namnam, kapag ninanamnam mo ang salita ng Diyos, lalo kang magi-enjoy sa presensya ng Panginoon. Yes. Bago po kami magpatuloy, bigyan natin ng daan, Ate Sheena, yung ating station break. Kami po ay magbabalik after our station ID. Yan na po kayo. Okay, nagbabalik po Encountering Jesus, the Genuine Shalom at sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 13. Dito nga, Brother Amid, sa pamamagitan ng mabuting binhi, ito'y naging mabuting tanim sa mabuting lupa. At itong mabuting lupang ito, nandun yung mabuting puno. Ayan, no? Kaya nga sinasabi sa atin doon, Brother Amid, na hindi daw namumunga ng masama yung mabuting puno. At ganun din, Right. hindi rin magbubunga ng mabuti yung masamang puno. Ayan, kanino tayo sanga nakakabit? Ayan, go ahead, Brother Amid. Praise Praise God. God. Napakabuti po ng ating Panginoon, tunay nga. Kung babalikan po natin yung sinasabi ni Father kanina, na we have the righteousness of Jesus because Jesus is the true seed. So, tayo rin po, bilang anak ng Diyos, syempre hindi po ako papayag na masamang tanim po ako, na masamang damo po ako, di ba ba? Na minsan Yes. sasabihin akong damuho o damonyo. Pero, alam mo po, ang kabutihan talaga ng ating Panginoon, ang sabi niya, it is a great reminder that Jesus said unto us, na huwag mong bubunutin ang damo. Minsan, problema tayo talaga eh. Very excited tayo, nakakainis, di po ba? Mainam na lamang na ako'y naglilingkod sa Panginoon. Pero kapatid, alam mo po, kung bakit talaga pinatutubuan din ng damo ang trigo na yan, upang yung trigo na yun siya
through the righteousness of Jesus that we receive, tayo po ang makahikayat sa kanila. We will be the light of those damo. Tayo po ang makakaakay sa kanila. Kaya grabe po yung kabigatan, ang compassion ng ating Panginoon na kung pinagtiyagaan tayo ng ating Panginoon, magtiyaga rin tayo. Kapatid, mahal na mahal ka ni Lord. Mahal na Oo, mahal mga tayo. kapanalig, ano? Amen. Yes, Father. Ayun. Ayan na. 14:23 po ng Lucas. Oo. Sabi po ni Saint Luke, akayin ninyo yung mga tao. Papuntahin mo sa room, sa bahay ng tahanan ng aking ama Opo. upang sila ay makapakinig at makatanggap rin sa ating Panginoon. So, pilitin mong mata mo, sabi doon eh. Oo, actually yung Greek Yes. original translation po no ng 14, chapter 14 verse 23. Hindi very polite Yes, kasi yun, Father. brother Raul, pilitin. Ha? Actually, yung talagang original Greek po noon, kaladgarin mo. So we mean business therefore na sa ating pag-aakay mga kapanalig, Opo. tutukan natin ng mabuti. Yes. Lalo na yung mga pilosopong tasyo, yung mga sabihin mo napakatigas. Akayan niya sa pagsimba o kaya sa gawain ng Panginoon for fellowshipping and all of that. Pero kung tayo po yung magtsatsaga, magkakaroon po tayo ng Yes. ng tunay na harvest sa ating pamilya. And we start of course with our own family Yes. na pero tiyaga talaga Amen. mga kapanalig at sabi nga po ng 4:7 ng Proverbs, sabi niya, wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom. With all of thy getting, get understanding. So unahin pala sa natin lahat ito. Unahin mo ang pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Ay nako, you talk about mahal. Sabi po doon sa 16:26 ng Matthew, what does it profit a man if he gains the whole wide world but suffer the loss of his own soul? Yes. In other words, Brother Raul, Yes. if you translate that into the Amen, into the vocabulary of the marketing, the most expensive commodity on this planet Earth is the soul of a human being. That's precisely the reason why Jesus died for that person. Amen. Oo. Kasi yan po ay talagang that is it. Oh, no? What does it profit a man if he gains the whole wide world and Yes, suffer the yes. loss of your own soul? Ano, napala mo, no? Amen. Nakuha mo nga ang lahat ng bagay na gusto mo dito sa mundong ito, tapos ikaw naman, naglalagablab dito sa reading natin na sinabi niya, nako, where there will be wailing and grinding of teeth. Mga kapanalig, ang hirap naman sabihin, pero totoo po ang impyerno, maniwala kayo. Kung hindi kayo naniniwala dyan, you better change your mind now. Oo, totoo po na may langit, ha? Pero ang linaw po dito sa salita ng Diyos na binasa natin ngayon. And those people will be thrown into the fiery furnace, Yes, yes, where there will be gnashing and grinding of teeth. Yan. Kaya, nako, Brother Raul, hindi po biro yun. Yes, No? yes. And of course, God wants us all to be saved para kasama natin ang ating Panginoon. Pero, Amen. sino po yung pupunta? Isang tanong lang. Sino po yung pupunta doon sa impyerno? Napakadaling sagutin. Yes. Yung mga taong ayaw talagang tanggapin yung tinapos ng work of redemption ng ating Panginoon on Calvary 2,000 years ago. Yes. Ulitin ko po, mga kapanit. Kasi ayaw ni Lord tayong pilitin, Yes. Brother Raul. Amen, In Brother. spite of the fact that you can hear the Word of God, marami tayong pagkakataon upang pakinggan ang salita ng Diyos, pero nagmamatigas ka pa rin, kagaya ng mga pariseo, mga eskriba. Oo. Nako, talagang nga naman. These were the people, I think, who were burning in hell because nandun na yung Savior. Yes. And they rejected Oo. Him. Siyempre, ang sabi ng ating Panginoon, kaya pati si Paul, Brother Raul, instead of preaching to his mga kababayan, ay pinagpag yung paa. Saan napunta? Sa mga hintil. Tayo yun. He went to the Gentiles to preach the Word of God that they may have a Amen. divine jealousy or jealousy para mainggit sila. Yan, i-check po ninyo sa Romans chapter 11 verse 11 at makikita po ninyo yung in-explain natin dito. Kaya we have to hit the target, di ba, Sister Right. Ness? O, kasi maraming mga pina-priority. Kaya nga doon sa dulo, yung makinig ay
yung may pandinig ay dapat makinig. Katulad ng sabi nila sa Hebrew na, if you hear the word of the Lord, if you hear the voice of the Lord, sabi Harden doon, not your harden hearts. not your heart. Huwag nang magmatigas ang iyong puso. Hit the mark, hit the target. Nandiyan na yung biyaya ng Panginoon eh. Oo Sige, nga. go ahead, Sister. Praise Liz. God, Brother Raul. Ang katotohanan ito, dalawang binanggit pa ng Panginoon dito eh. Yes. Yung darating ang araw na talagang paghihiwalayin niya ang mabuti at masama. Yes. At may gantimpala at may Wow. kaparusahan. At minsan nakakalungkot na naririnig natin sa mga kabataan na ginagawa nilang biro ang impyerno. Nililigawan sila, sabihin nila, di bali na ako mapunta sa impyerno basta katabi kita. Naku, Aba, naloko na, kayo na lang. akala nila mayroon pa siyang Pag-asa. time na magsaya-saya doon sa impyerno. Wag po natin, tayo nga po dito, Brother Raul, pag nagluluto Yes. tayo, mapasok lang tayo dito ng konti, Oo, mapapaiyak ka na sa sakit. Yes. Gaano pa kayang inihulog ka sa lumalagablab at hindi ka mamatay? Hindi po yun biro. Talaga pong may kaparusahan. Titipunin. Dadating ang araw, kaya sabi ng Panginoon, wag mo munang bunutin. May oras yan. Sabi ng, may panahon yan. Parang pinatataba kang guya at inaantay mo yung panahon ng paglitsyon Katay. sa'yo. Oo. Opo. Oo. Kaya wag po natin antayin yon. Hindi po ito gawang biro ang impyerno. Talaga pong talaga mapasok ka lang ng kape, 'di ba? Nasa Umaaray ka na. umaaray ka na. Ano kayang ihagis ka pa sa lumalagablab? At walang katapusan yun. Walang katapusan yun. Wala po yung katapusan. Kaya totoo po na may kaparusahan. Nahaharap po tayo sa Panginoon. Binigyan na tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tanggapin ang biyaya niya. Itong Absolutely. libre. Itong tinapos na niya. Wala tayong gagawin. Manampalataya tayo at bahala na siya sa atin. Tanggapin natin ang Panginoon. Kilalanin natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Wow, absolutely. Hindi natin maililigtas ang Yes. sarili natin kung wala ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Yun lang naman eh, 'di ba? Hindi na tayo after na matanggap natin, magbalik loob tayo sa Panginoon, ang biyaya na ng Diyos, ang Ang sapat. kikilos. Yes. At Yes. hindi lang po yung sapat na matakot tayo sa impyerno. Kailangan po mag-repent po tayo, tanggapin po natin ang Panginoon at aminin po natin na wala po tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos, kung hindi po natin maililigtas ang sarili natin. Opo, talagang wala na pong ibang righteousness ang karapat-dapat sa kalangitan, kundi ang righteousness ng ating Panginoon. Kaya habang may panahon pa, huwag nating gawing biro ang impyerno. At sa dulo naman, Father, mayroon gantimpala. Yes. At yung Siyempre. mga matuwid, sumunod sa ating Panginoon, sabi nga po sa Daniel din po, bukod dito sa sinabi ng ating Panginoon, at yung mga umakay ng marami patungo sa righteousness Yes. ay magniningning na parang tala Oo. sa Sa kalangitan kalangitan. nang walang katapusan. So nandyan po, balansi po ang ating Panginoon. Pagkakataon na magsisi, nandyan ang pag-anyaya, nandyan po na talagang, Oo. sabi nga ni Father, isa lang ang kasalanan, ang walang kapatawaran, yung tumanggi sa kanya, yung hindi tanggapin siya. Yun talaga ang magdadala sa iyo sa impyerno. Opo, lahat po ng kasalanan binayaran ng ating Panginoon. Gaano man tayo kadumi, gaano man tayo kamakasalanan, Right. kung tatanggapin po natin ang ating Panginoon, ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Ang ating Panginoon ay namatay na para sa atin. Binayaran na lahat ng kasalanan natin. Inaantay lang po tayo na tanggapin natin siya. Yun. Napakadali pala eh. Opo, Father. It's so easy. Amen. Oo, kasi kung mag-trying hard tayo, Opo, maniwala opo. ka. Mabubunggo ka talaga. Talagang you will really give up. Yes. Kasi even the law, yung batas, hindi kaya tayong iligtas. Oo. Sabi nga po ng James, chapter 2, verse 10, if you observe the entire law, kung sinusunod mo raw ang lahat ng batas, nilabag mo ang isa, nilabag mo ang lahat. Walang makakapunta talaga. Wala talaga. Wala Oo. sa langit. So, yan po ang that's the reason why Opo. Jesus had to come Yes. into this world. Amen. Yes. Oo. Para yung role niya is to save Yes. mankind. Yes. Opo. And he did it in 3 years. Tapos na. Okay na. So yun po ang hindi natin babaliwalain kasi it's so simple. Meron nga akong ka-text kahapon. Wow. Text lang yun, ha? Opo. Pinatanggap ko kay Lord na sabi ko, Thank you, Lord. all you have to do, humble yourself before the Lord. Be sorry for your sins and receive
Genuinely ha, hindi Yes, hindi yung yes. tanggap-tanggapan ha. Oo, Yung talagang totoo. Oh, habang nakikinig kayo ngayon sa Radio Veritas, nagkakaproblema ka, it's so simple. Humble yourself before the Lord. Yes. Be sorry for your sins and genuinely, ano man itong pinagsasabi ni Father Archie Giriba, I want it. Yes. You got it. Yes. Oo. Amen. Jesus Amen, Father. is a person. He is the meaning of grace. Walang hanggang biyaya. Biro mo yan, humahagulgul, Yes. Brother Raul. Wow. Ay sabi ko, tinamaan to, malakas. Ha? Amen. Yun ang genuine Amen. talaga. Oo, kaya mga kapanalig, Praise God. it's not, kaya sabi ng Deuteronomy, sabi ng scriptures, ang salita ng Diyos hindi po napakalayo. Amen. Na kailangan pang, nako, sa nasa tugatog ng kataas-taasan o nasa kailaliman ng dagat na kailangan sungkitin mo pa doon. Hindi. Ang salita ng Diyos ay nasa bibig mo. Ang sinasabi ko ang madalas, nasa puso Opo. at nasa nguso. Amen. Dalawa. That's it. Ipoprove ko yan mamaya. Amen. Dito, Brother Amid, sinasabi na ng Panginoon sa kanyang paanyaya, sa kanyang panawagan, na may pagkakataon pa. Mm. At sinasabi niya, dumaan kayo sa akin. Yes. Hindi sa ano pa mang mga diversions o Saan? mga reroutings, rerouting, kundi sa akin kayo dumaan. Kaya sige, go ahead, Brother Amid. Ang mga may pandinig ay makinig. Grabe po yung pangungusap ng ating Panginoon. Through hearing and hearing the Word of God, grabe po yung kahabagan po niya sa atin. Kaya kapatid, kung ikaw ay nakakapakinig ngayon and you are convicted with the power of the Holy Spirit, alam po namin at kami po ay patuloy na nakakaranas ng kabutihan ng Diyos sapagkat ipinararating sa iyo ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng programang ito, if you can accept Jesus now, may pagkakataon ka pa, hindi pa huli ang lahat. Alright, so hindi pa po kami tapos at hindi pa huli ang lahat. Magbabalik po kami pagkatapos ng paalala ng himpilang ito. Diyan lang po kayo. Okay, nagbabalik po kaagad, Father. Sige po, go. There you go. Oh. Yes. Kaya mga kapanalig, tayo po yung nagmamadali talaga. Kulang talaga isang oras, siguro 2 hours. Pwede pa tayo. Pero ganun pa man, Yes. faith comes by hearing and hearing by the Word of God. That's why itong mga verses na binabanggit ko po, i-check po ninyo sa inyong mga Bibles. Yes. Whatever translation you want, Ephesians 2, 8 and 9, Romans chapter 10, verses 9 and 10, yung binanggit ni Sister kanina, Daniel chapter 12, verse 3, 11:30, yan, kumakain kayo niyan, 11:30, hindi mo malilimutan yan, ng Proverbs. Oo, he that winneth souls is wise. Binibigyan ko na kayo ng napakadaling recall ng Word of God para ma-review mo po at namnamin ng husto. So, you have to make a choice, Brother Raul. Amen, Father. It's not, habang buhay ka pa, habang humihinga ka, now is the time. Yes. Oo, kaya walang sisihan tayo niyan kung lumalagablab na sa impyerno. But that's it, baby. It's the end. Oo. At talaga nga naman, sinabi yan ng scriptures. Napakalinaw. Kaya po, habang may panahon ka, habang bata ka pa, habang malakas ka, nakakalakad ka pa, tumanggap ka na ng maayos Yes. sa ating Panginoon. Yes. It's so easy. Amen. Oo. Alimbawa, just say, so I'm sorry, Lord. Yes. I'm sorry, Lord, right now for all of my sins. Amen. Jesus, come into my heart Mm-mm. and be my Savior and Lord. Yes. That's it. Amen. Okay ka na. Wow. Kagaya ng kausap ko kahapon. Opo. Wow, he was so happy. Praise God. Lahat anyang on the verge of committing suicide, and all of this, yung tinatawag nating mga mental depressions and all of that. Wow. Nagpapaloko ka, kapatid, sa kasinungalingan ng Diablo na nag-aani ng lahat ng kasinungalingan. But I tell you, it is really very easy to do it. Why? Yes. Ginawa ng madali ni Jesus, kaya siya na ang namatay. Amen. Kaysa tayo ang mamatay doon. Yes. Gusto mo ba ipako sa cross? And if you talk about justice, walang justice. Yung ginawa ng ating Panginoon kasi, biro mo, ako ang nagkasala, siya ang pinatay, siya ang namatay. Yes. Oo. And you were condemned, but He took all the condemnation. Yung ikaw ay mentally depressed ngayon, grabe problema mo. Kung ako ikaw,
isurrender mo na kay Lord. Amen. Pero kung kaya mo, sige, Yes, baunin mo. yes. Go ahead with your misery. It's so simple, mga kapanalig. Surrender it to the Lord. Yes. Surrender to Him. Amen. Hook, line, and sinker, including your sickness, including your worries. At si Lord ang magta-take charge na. In fact, sa totoo lang, lahat yan inayos na ng ating Panginoon. Yes. Merong isang kapanalig nating nakikinig, Sister Nes, Father. Sabi niya, ano po yung verse sa Romans, Book of Romans? I Yes. think that's Romans 3:23. Chapter 3:23, yes. Yes, and then All have Romans- sinned. Opo. And then yung 10, 10. chapter 10 verses 9 and 10, yung Yes. if you confess with your mouth that Jesus is Lord, Yes. believe with all of your heart that He rose from the dead, you shall be saved. Yes. For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Doble yun, no? Nguso at puso. Kaya magkasama po yung 10, Amen. Romans chapter 10, 9 and 10. Yung kay Sister Nes naman, ulitin ko po, Daniel chapter 12, verse 3. Yes. Yung lahat ng artista na gustong maging star forever, honey, study it carefully. Memorize it tonight. Amen. Ulitin ko po, 12:3. Sakto ang Biblia. Daniel. Chapter 12, verse 3. Binanggit ni Sister sa kanina sa Tagalog. It's a beautiful verse, believe me. Yes. You shall shine as the stars of the heaven forever. Wow. Hindi pag tumanda, may mental depression na, nagpapakamatay na, kasi laos na. Nako, tamang-tama siya dito sa Radio Veritas. Nagse-celebrate ng 50 years. It's a golden anniversary for Radio Veritas. Yes. You better receive the golden lesson of the Lord sa gabing ito, mga kapanalig. Napakabuti ng Diyos, brother. Kaya Sister Nesber, yung tinatawag na urgency of the gospel, nagmamadali na. Yes, yes. The signs of the times were there. Rumors of war, nandyan. Yung earthquake, naku, talaga, andyan. namin talagang, natatakot. yung global warming, nandyan. Kahapon sa Pampanga, Yes, mayroong Father, yes. tornado. Ayun. Sipin mo yan? Unbelievable. Pero makita mo that all the things written in the Bible are being fulfilled. Pero wag kayong matakot. Yes. Sabi ng Panginoon, you hear wars and rumors of war, but fear not, because I'm in my throne. I'm still perfectly in control of everything that happens. Sige, karagdagan, Sister Nes, Praise go God, ahead. Brother Raul, talagang yung mga lindol, mga Yun. ano nangyayari sa atin, ipaalala yan sa atin ng Panginoon. Yes. Yan po Talaga. ay Malapit talagang na. reminder po Yeah. na Wake up may call. Diyos po na dapat nating pagbalikan. Yes. Oo, at nakakabatid ng lahat ng bagay at may kontrol ng lahat ng bagay. Absolutely. Huwag po natin antayin ang kaparusahan ng Panginoon bago po natin siya tanggapin. Napakadali at ang biyaya po ng Panginoon ay Right, napakasarap Sagana. po, napakasagana at napakasarap mabuhay sa presensya ng Panginoon at mas madaling sumunod kaysa sumuway. Yes. Brother Raul, talagang at pag ang buhay natin ay sinurrender na natin sa Panginoon, doon nakikilos ang kanyang biyaya. Yes. At hindi ka na magta-trying hard. Yung sinasabi ni Father Archie, hindi ka magta-trying hard sapagkat kung sa sarili nating pamamaraan, talagang hindi po natin kaya. At sa biyaya po ng Panginoon, lahat po ay magagawa. Walang imposible sa ating Panginoon. Ang kanya pong pagmamahal, ang kanya pong pag-ibig ay nakalaan para sa lahat. Yes. At anytime na Hallelujah. tayo lumapit sa kanya. Kaya gusto ko ngayong gabi, pati yung mga sophisticated thinkers, Opo. I appeal to you guys to listen tonight. Amen. I hope you can review this through the Facebook. Yes, Oh, yes. I don't care kung ilang Amen. degrees ang natapos mo. Yes. With all the summa cum laude pa sa Harvard University. Alam mo, sabi ng isang writer, Opo, Father. if you graduated summa cum laude in Harvard University, without the Lord, without the Word of God, Yes. we are nag-aalaga tayo ng mga white-collared gangsters sa Yes. Pilipinas. Yes. Why? Hunghang eh. Walang ka. Yung 1 Corinthians 10:13. Halimbawa, Yes. hindi ka magsusuicide kung alam mo yon. Yes. Oo, na the Lord is faithful. He will never allow any testing Yes. beyond your capability to overcome, but Amen. will with the temptation make a way to escape, Yes. that you may be able to bear it. Ulitin ko po, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sakto, isang verse lang po 'yon. Wala pang It is a powerful verse. Amen. Napakabuti ng ating Diyos, mga kapanalig. Gusto ninyo ng demonstration talaga, punta kayo sa circle. At magde-demo tayo. Hindi yung not so much in words, but in actual. What it means,
to surrender to the Lord. Yes. Praise God. Sa pagkakataong ito, Brother Amid, maraming mga nangangailangan marahil at nais nila na maipanalangin. Right. Umpisahan mo, Brother Amid, na ipanalangin na ating mga kapanalig, yung ating mga listeners right now na gustong isuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Go ahead. Brother Ama Amid. naming Diyos na banal at dakila, sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo. Maraming salamat, Panginoon, Yes. at napakinggan namin ang inyong mga salita at ang Yes, salita mo ay O totoo. Yes. At ikaw nagsabi sa inyong mga salita ng sinumang sumampalataya sa inyo ay Yes. makakaranas ng mga bagay at tanda at kababalaghan. Siya nga, Yes. We pray for Panginoon. Biolis, si Dahanon, Nina Jesus' Peralta, Per and Lila Yes, Bihar, si Sir Ramon, Lord God, si Sean Glover, si Francisca Eunice, Lord God, Jesus' for the name. successful examination. Yes. Si Tita Luling stroke, ang stroke, siya kalarandara For bakasaka. healing. Sa Yes. pangalan ni Jesus, Totally si George, complete. Lord God, the Valencia family, Cruz, Manalang, Laksamana family, Lord God, Yes. si Eden Valenzuela, Lord God, si Gary, si Leti De Leon, si Ariel Mendres, Lord God, Anastasia Valenzuela, Yuni Cristobal, Lord God, Maria Brihino, Yes. Francisca Silvestre, Mary Elsa, si Minyok, Lord God, Nick, si Minyok, Panginoon. Yes. Salamat Jesus' po Diyos sa malabi na pag-ingat kay Father Alvin Modesto Manalang, Panginoon. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan sa buhay ni Aileen, Sibilia, Lord God, kay Father Joe Lacap and Father Urban Ray Garcia, Yes. as well as for the bold grace of Dormtal, Lord, tenants and guardians, guards, Lord, Yes. kay Dina Yungko, Alswaidan, Panginoon, Yes, na nawa niyo mga salita, ipatuloy Diyos na magrema sa aming mga buhay at sa Yes, kanilang Lord. mga buhay at patuloy kanilang maranasan. Yes. Yes, O God. Hallelujah. Panginoon, dinadalangin din po Amen. namin sa si Ate Lita de los Reyes Yes, na O nasa God. London, O God. Yes, O Ang Father kanya God, po bless mga her. papers na kailangan ng kanyang Yes, kapatid, O supply Diyos. her all the Lahat po needs. ng mga needs niya, O Lord Yes, O Father God. God. Alam po namin, sasamahan mo siya, kasama mo siya, Lord. At makababalik po siya ng naayos po lahat ng mga papers Yes, Siya nga, na naukol Panginoon. sa kanyang kapatid. At ang bawat kapanalig na hindi man nakatawag, O Diyos, hindi man Amen. nakapag-text, subalit may pangangailangan sa gabing ito. Siya nga, Ama, Panginoon. kung ano po ang pinaranas mo sa amin, O Diyos, hindi maikli ang iyong kamay upang Yes, O abutin Father. ang aming mga kapanalig na may mga personal na pangangailangan. Siya nga, O Diyos. Panginoon. Ano man po ang kanilang kalagayan, hilig man, O Diyos, kapayapaan, Yes. forgiveness, O God. Panginoon, Ikaw po ang nakababatid. Alam po namin na ang iyong pong biyaya, O Diyos, ay walang hanggan at Siya nga, nakalaan para Panginoon. sa aming lahat, O Yes, O Diyos. Father God. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapanalig sa buhay nila Eng, Chung, Yes, Bu, God. Gonzales, at Yes. Fabro, at saka sa Renada family. Yes, Patuloy, Father. Lord, nagpapasalamat kami sa mga nakikiisa sa programang ito, Lord God, pasimula sa buhay ni Sister Carmen Jokno, Yes. kay Brother Yes, Romeo Father God. Gabito, kay Sister Louis Yes, Bernardo, sa Kainta Chapter, kay Sister Yes. Mariza Paguntalan, kay Sister Yes, Alice Sauce, Yes, Sister Lord. Daday Edica, Sister Mm. Arlene Cervantes, Yes, O Sister God. Anita Herrero, Sister O Shirley God. Kahayom sa Yes, O Apollo family, Yes, indeed. Sister Rita Mangira, Sister Yes, O Melinda God. Leman, Yes. Sister Letty Angeles, Sister Yes, O Josefa God. Yahot, Sister Melody Orillo, Yes. Sister Yes, Ruth O God. Kabatik, at Yes. kay Sister Elsie Buseso. And so tonight also, Lord, we will pray a very, very simple, childlike, with childlike faith. Ang pakiusap ko lang sa iyo, kapanalig, pray it with all of your heart, with a lot of faith in your spirit. It's not a matter of words, but I would like you to do what I'm about to pray right now. Yes, O God. Just say, Lord Jesus, Lord Jesus, I'm sorry I'm sorry for all of my sins. for all of my sins. Come into my heart. Come into my heart. Be my Savior Be my Savior and my Lord. and my Lord. At alam ko, Panginoon, ako ay magiginhawahan sa lahat ng pinagdadaanan ko sa gabing ito. Thank you, Father God, for answering our prayers and for receiving you as our Savior, Lord and Master. In Jesus' name. In Jesus' name. Amin pong isinasama sa dalangin, Panginoon, for healing also si Mama Yuning Vargas. Siya nga Yes, po, O Father. Lord, salamat Panginoon for healing. Yes, Lord. Manumbalik po ang Panginoon ang normal Kanya na pong lakas. tibok ng puso ni Yes, Sister Lord. Minda Herrero o In the na name of nasa Jesus, yes, Davao Father. ngayon. Yes, And we O pray, God. we Total and remember in complete prayer, healing. Lord, yung Yes, mga affected Lord. area dyan po sa Itbayat, Batanes. Yes, O God. Talagang Siya nga knowing po, you're in Jesus, your control of power. everything, Panginoon. Yes, Flow Lord. like Proteksyonan rivers. mo Yes, ang O mga Father. tao doon, O Protection,
Diyos, O God. patuloy na kilanlin ka bilang Yes, O kanilang God. tagapagligtas, Yes, Panginoon. O God. Lagi kang may magagawa sa Siya nga buhay po, ng isang Lord. taong nagtitiwala sa inyo. Siya nga, Lahat Panginoon. pong ito, aming Diyos, ay aming dalangin sa nag-iisang pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. And amen. Father? Don't forget, my dear brothers and sisters, August 5, Yes. Santa Ana Church po Yes. tayo, 8 p.m. Yes. We will have the charismatic mass, healing mass doon. And let's be together at 8 in the evening, or if you can come 7:30 para makaupo kayo ng maayos Amen. at mag-lay hands po tayo doon. Yes. Wow, praise God. Sister Ness, yung iba pang Praise mga God. activities natin. Sa go darating po na araw ng bukas, Iyo. nandyan po tayo sa Quezon City, nandyan po tayo sa Perlas Perlas Building. Building. Perlas Building. 2 o'clock po tayo. Magkita-kita po yung pag-aaral po. Pwede po kayo mag-sit-in. Yun. Ayan po, antayin po namin kayo. And every Saturday, syempre, Yes. Healing Mass, Of course, dyan sa of Quezon course. City Circle, Planas Garden, o kaya dyan sa People's Hall mula alas 4 ng hapon. At yung anniversary ng SYM, Tropang Angie. Amen. Isang maiksing paanyaya po. Ang Shalom Young Mobilizers ay celebrate ng 21st anniversary. Ang Yun. tema po ay Flare Up the Heart of Praise. Ito po ay concert for a cause. Yun. Ang date po ay August 25, 2019, Sunday, 5 p.m. to 7 p.m. po sa Amphitheater, Quezon Memorial Circle. For Alright. more information po kay Sister Teresa, 0999-223-1264. Ulitin ko po, 0999-223-1264. Alright. Bro Amid, magpapaalam na tayo. Go ahead, umpisahan mo ulit. Maraming salamat po sa patuloy na pakikinig ng Ayun. programa ng ating Panginoon. This is Brother Amid Palumata. Ayan, Sister Ness. Mga taga Cebu po, nandiyan po pati September 1. Diyan po tayo sa sa Cebu Port Authority Sports Complex. Yan po sa Cebu City. 10 a.m. po ito hanggang 4 p.m. Ito po ay free admission. Father, magpapaalam na Praise po God, tayo. maayong gabi kaninyong tanan. Ayan. At magkita-kita po tayo sa September 1. One. Sunday po yan. 10 o'clock in the morning up to 4 in the afternoon. Okay, sa pangalan po nating Tropang Petmolu, ako po, Brother Ol Pascua, sa pangalan ng ating Shalom Catholic Ministry, nag-iiwan po kami tagsasabing sumainyo Ang Katotohanan. Inyong natunghayan ang pagninilay sa salita ng Diyos. Muling mapagpala tuwing Martes, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Muli tayong magkarinigan. Shalom!